So, paano nga ba magpakonsensya ng isang tao? Kung ikaw kapanalig ay inaabuso, ikaw ay minamaliit o masyado inaapakan at labis ka nang nasasaktan sa kanyang pinanggagawa. Kung ikaw ay down to earth na at punong-puno na ng puot at galit, kasi ang galit na yan kapanalig ay dyan nagmumula ang black magic So, wag natin pairalin yung palaging galit. Maliban na lamang kapag sila ay sobra na sa pang-aabuso sa atin. No? Ang pamamarang aking ibabahagi ngayon ay ang pagpapakonsensya. So, para lilinawin ko lang mga panaliga para maging malinaw, hindi ako mangkukulang para magbahagi ng mga ganitong bagay. Babahagi ko ito para siyempre sa mga nagre-request natin ng mga followers dyan. No, na pangpakonsensya naman po, sir, ganito. So, ibabahagi natin siya para lamang sa mga taong mabubuti ang hangarin. At alam naman natin na gagamitin nila ito sa tama kasi alam naman nila ang kaakibat na kaparusahan niya pag ginamit nila ito sa katampalasan. Kaya't mag-ingat sa paggamit ng mga orasyon. Lahat ng orasyon ay may limitasyon at ang lahat ng nasimulan mo ay maaaring mawalan ng saysay sa isang pagkakamali mo lamang. So, mga kapanalig, maging maawain sa lahat ng oras at piliin ng pagmamahal o pairali ng pagmamahal palagi sa ating kalooban at sa ating isip. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Maliban na lamang kung sila ay nagtatanim ng masama ng loob sa atin. So, ang ating gagawin ngayon, kung ikaw ay naabusado ng iyong amo, naabuso ka ng iyong amo, ng iyong kapatid, ng iyong asawa, o ano man, sino man yung nang abuso sa iyo, pwede natin silang pakonsensyahin sa pamamagitan ng maikling orasyon na aking ibabahagi ngayon. So, wala ka namang ibang gagawin kundi sundin lamang ang procedure na aking ituturo ngayon. Tara, simulan natin. Ayan, ang unang hakbang mong gagawin kapanalig ay bago ka lumabas ng iyong tahanan, syempre kailangan mag-trick ka muna ng kandila. And then magdasal ka ng isang ama namin lang, isang sumasampalataya. At pagkatapos ay i-recite mo sa iyong isip ang orasyon na ating ibabahagi, no? Na ngayon. So, ang orasyong ito ay nagmula sa Niño Jesus upang pakonsensyahin ang taong kagalit. So, maaring matigas ang kalooban. So, kukonsensyahin siya. Kung ano mang uring tao, sobrang taas man ng pride, lalambot po yan mga kapanalig kasi ang pamamaraang ito ay siyang mismong magpapahina ng kanyang kalooban. Hindi para i-down to earth siya, kundi para ma-realize niya lahat ng pagkakamaling nagawa niya. No? So, eye to eye lang, simple galing ka sa bahay and then mag-ritual ka, kahit saglit lang, isang paternoster, ulitin ko, magtirik ng kandilang pula. Then, magdasal ka ng isang ama namin sa Tagalog, sa Latin, paternoster, sa sumasampalataya, sa Latin naman ay credo. So, kung wala tayong ganun, pwede naman Tagalog version, pwede rin English, no? So, kung tapos ka na magdasal, no, na ulitin ko, i-recite mo lamang ang orasyon na ating ibabahagi ng 3 beses at pagkatapos nito ay tsaka ka lumabas ng inyong tahanan upang makipagkita doon sa taong iyon kung meron man kayong pag-uusapan o kung makakasalamuha mo man siya sa trabaho, kung saan mo man siya makakasalamuha sa ibang bansa o dito sa Pinas. So kapag ikaw ay nasa harapan niya na ay wala kang ibang gagawin kundi ang tumingin sa kanyang mga mata, eye to eye mo siya, and then habang nag-eye to eye kayo ay usalin mo ito sa iyong isip, sa iyong sarili sa isip lamang, no? Maaari ding pabulong pero siguraduhin mo hindi kanya mahahalata na nagre-recite ng iyong bibig. Kailangan yung ganyan lang siya pero ang isip mo ay nagre-recite na ng ganitong klase na orasyon na ating ibabahagi. So ano pa nga bang inaantay natin? Tara, ibahagi na natin ito nang sa ganyan din na mainip pa yung mga nanonood natin na viewers. Let's go mga kapanalig. Kumuha ka na ng notebook at ballpen at narito ang orasyon. Pagpapakonsensya sa tao. Jesus tribuat incrimitem, Jesus partuum, Jesus Christus Dominus, noster aeternorum, ibat nibaterohum, bolhum, egosumhum. Usalin ito ng 3 beses kapanalig at pagkatapos ay ihip sa iyong sarili bago ka lumabas ng inyong tahanan at pagkatapos ay tsaka ka makipagkita sa taong iyong gustong pakonsensyahin. Ulitin ko kapanalig, tingnan lamang siya sa mata habang nag-uusal ng orasyon sa iyong isip. Paulit-ulit itong babanggitin kapanalig hanggang sa lumayo ka sa kanya.
Ayan. So, maraming salamat po mga kapanalig. Muli, mapagpalang hapon sa ating lahat. Sumayin niyo mga kapanalig ang kapayapaan at ang katahimikan at sumadyos nawa ang kalawalhatian at pagpasawalang hanggan. So mga kapanalig, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa Babaylan Council of the Philippines at sa Team Babaylan EJ, sa lahat ng nasasakupan ng Team Babaylan EJ. So maraming salamat po mga kapanalig sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa akin, lalong-lalo na kay Babaylan EJ. Hingi lamang ako ng konting pabor sa inyo mga kapanalig. Huwag na huwag mong kakalimutan mag-follow nang sa gayon ay palagi kang updated sa ating mga bagong upload na video kagaya nito. So, ano pang natin mga kapanalig, bago magtapos ang ating video, nais ko munang kamustahin ka. Kamusta ang buhay-buhay, kapanalig? Nawa ikaw ay nasa maayos lang na kalagayan at nawa ay wala kang sakit, sapagkat laganap ngayon ng ubo at sipon at trangkaso. Dahil isa ako sa mga natamaan ng sakit kortakural o dala ng kalikasan. Ito nga, at hanggang ngayon, kasalukuyan pa rin tayong sinisipon, no? At yung ubo natin ay madalang na lang. Kaya mga kapanalig, mag-ingat sapagkat huwag tayong mag-ano sa ulan, no? Magtampisaw sa ulan sapagkat napakadelikado ang panahon ngayon, lalo na sa mga bata. So hanggang dito na lang mga kapanalig. Muli, maraming salamat sa inyo. That's all. Thank you. To God be the glory.